Lord Jesus, Lord, binibigay namin sa iyo ang oras na ito. Lord God, kayo po maghari. Buksan niyo po ang aming puso't isipan. Lord God, we humble, Lord God, our minds, Lord God, ang aming buong pagkatao, Panginoon. Lord God, shape us, mold us, Lord God, sa wangis mo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa privilege, opportunity, Lord God, to listen to your word, to study your word, Panginoon, na hindi nagagawa ng ibang tao sa ibang bansa. We thank you, Lord God. We cherish these moments, Panginoon. Lord Jesus, buksan niyo po, Panginoon, ang taingan ng aming pangunawa. Lahat ng mga nakikinig at mga kapakinig, Lord God, bless our hearts, Lord. Encounter us na itong aming mapapakinggan, Panginoon, shall bring not just a knowledge, but also transformation in our lives, Lord. We thank you, Lord God, kayo po mangusap, kayo po ang labi, kayo po ang magsalita sa aming mga taing at puso, Lord. We seal everything with your blood, Lord. We thank you, Lord Jesus. We love you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, sige po, buksan po natin sa Luke chapter 1. Ayan. So, kasi po, mamaya hindi na po pwede magtanong, ano. Lately ba, tawag nito? Lately, last year, yung mga tawag dito? Prayer meetings, Bible studies, nag-enjoy ako sa mga questions. Ayan. Ngayon po, kasi buong araw ako nagtatanong ako kay Lord ano i-share ko eh. Ngayon, sir, ang dami kong free time, ang dami kong nabasa, hindi ko alam alin dito. Hanggang sa nung kinausap na ako ni Lord, yung devotion mo, hanggang sabi ko, Lord, dami kong devotion, dami kong nabasa. Yung pala kasi meron po akong pinag-aaralan ulit-ulit. Almost 4 weeks na po ako sa Luke chapter 1. And sobrang blessed ako, lalo na nung, di ba po ba, this tawag nito, itong generation natin, it celebrates noong December, yung December 25. Ayan. So sinabayan ko yun na pinag-aralan ko ulit yung life ni Lord Jesus. Bumalik ako sa early chapters ng Bible. Ng Gospel. Specifically Luke chapter 1. Ayan. So ang question ko po, sa palagay niyo po, sino po yung unang-unang tao na nakarecognize sa person of Christ kung sino si Jesus? Nung nakita niya in person, siya na to. Ayan. Na-share ko na to sa iba, sa mga nakaraan 3 linggo kasi very talaga siya, special sa heart ko nung na-realize ko. Ayan. So, meron po ba nakakalam? Pwedeng chat, pwedeng mic. Unang tao na naka-encounter kay Jesus at nasabi niya na-recognize niya na, basta may ginawa siya, either pinuri niya o nagsaya siya. Palagay niyo pa sino? First person to recognize the person of Christ. Wala gusto mag-guess. Kahit guess lang po. Very short na po talaga ito share ko eh. I pray. Biro lang. Ayan, sagot po yata si Pastor Dave. Sabi ni tita ni Ma'am Lenet si Peter. Christian, Ayan. siya yata. Brother Christian, si Mary, yung mother niya, di ba? Opo, si Mary, yung mama po ni Jesus. Okay. Oo, siya yung unang nakarecognize. Ano tanong mo? Sinong nakarecognize kay Jesus Christ nung? First time niya pong na-meet si Jesus, yung pinakaunang tao sa Na na-meet si Bible, Jesus Christ? nung nakita niya, nung na-meet niya, nung Okay. na-meet niya si Jesus, na-recognize niya na this person is, Si ito na Philip? to. Si Sino Philip? ba? Philip. Hindi po. Sige po, kayo po. Basahin po natin sa Ay, si Nathaniel ba yon? Siya yung basta yung unang yung tao na nakita niya na napakabuti at Basta na yan. Si Nathaniel ba yon? tama po kayo doon sa aspect na nung na-meet niya si Jesus, na-recognize niya po agad. Pero yung question ko, pinakauna, sa lahat ng mga tao, pinakauna mula nung batang-bata pa siya.
Yan, maganda. Ang dami sumasagot. O yan, sinagot na ni TJ. Tama ba? Si Simon? Sino po? Simon. Hindi po, hindi po. Ay, may tamang sagot na. Wow naman. Si ano po, si John the Baptist. Ayan. Sige, babasahin po natin sa... Noong una, tawag dito, akala ko si Prophet Ana. Kasi di ba, binigay niya po yung... salamat po Pastor sa lahat ng mga sumagot yan. Kasi binigay niya yung buong buhay niya, si Prophet Ana, di po ba? Sa paghihintay sa Panginoong Yesus, di po ba? Talagang dinedicate niya, grabe, talaga. Hanggang sa tumanda na siya. Ngayon, nagbabasa ako, ulit-ulit lang ako, Luke chapter 1. Ngayon po, ngayong gabi, simple lang po yung... Ay, sorry po, wait lang, nawala yung camera ko po Simple lang po yung gusto ko i-share sa atin, ano. Wait lang po, nawawala yung camera ko. Ayan. Sana ba? Bago nag-preach si Lord Jesus, bago may mga pinagaling si Lord Jesus, bago nalaman ng lahat po ng mga tao yung pangalan ni Lord Jesus, someone already recognized who He is. Hindi siya Pharisee, hindi siya scribe, hindi siya disciple. Wala pa disciple nun. Hindi siya theologian, hindi siya pastor, preacher, apostle, evangelist, hindi. It was si John the Baptist. And super amazed po ako dito kasi grabe. Parang sa isip ko, breakthrough. Feeling ko, ako, scientist ako na nag-breakthrough ako na may na-discover akong something, ang sarap sa puso ng Word of God. 4 weeks ago, nung binabasa ko to, na-discover ko to, blessed na ako. Pero nung along the weeks, for 4 weeks, no, niluluto ni Lord sa heart ko. Grabe po. Ngayon, ito po, i-share ko sa inyo yung tawag ito, yung summarize. Si John na-recognize niya si Lord Jesus habang nasa sinapupunan pa lang. Di ba? So, paano nangyari yun? Sige po, basahin po natin sa Luke chapter 1, verse 15. Luke chapter 1, verse 15. Sabi po sa RTPV, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Prophecy po ito. Prophecy tungkol sa buhay ni John. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Take note po, sabi, he will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. Lahat ng mga baby ngayon, di ba? Lahat ng baby, soul, body, spirit. Pero pag sinabi ng Word of God, filled with the Holy Spirit, it's filled with power, knowledge, knowing, understanding. And nung palagi ko lang nilalagpasan tong verse na to, pero very special pala to kay Lord, lalo na sa generation natin. Bakit po? Ibig sabihin yung buhay ni John, no? Anak ni Elizabeth, ni Zacarias pala, sorry. 'Di ba? Bago pa siya ipanganak. 'Di ba? Tinouch na ni Lord yung buhay niya bago pa siya makapagsalita. Bago pa siya makapagpili ng kahit anong karir na gusto niya. Yung kamay ni Lord nandun na sa simula ng buhay ni John. Ngayon po, ang title ni John the Baptist. 'Di ba? Baptist. Ibig sabihin, baptize, someone who baptizes. And na-realize ko, grabe, bakit John the Baptist? Kasi si John, para po sa akin, si John, 'di ba? When you are baptized, may tinatawag sa Word of God, baptized by the Holy Ghost, 'di ba? Baptized by the Holy Spirit, 'di ba? Being born again. Parang si John siya yung isa sa unang naka-experience nito na filled na siya ng Holy Spirit right from the womb. Hindi po kasi lahat ng bata siya lang kasi sinabi sa Word of God he will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. No? So later on, punta tayo sa verse 41. Magja-jump na po tayo sa verse 41. Dito, binisita po ni Mary si Elizabeth.
malaki po yung ginamp natin. Pero pag po try nyo pong aralin itong from 15 hanggang 50, 51, grabe po mabubusog kayo. No? Sabi, when Elizabeth heard, English pala, nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, tignan nyo po biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. At siya ay napuspos ng Espiritu Santo. May nakikita po ba kayong tawag dito? Parallel na nangyari? O parang connection dun sa verse 15? Pwede po nating tignan yan sa New King James. Yung verse 41. Ang sabi kanina, sige po, dyan lang po tayo sa verse 41. Ang sabi kanina, ang prophecy sa buhay ni John, he will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. Puspos ng banal na Espiritu sa sinapupunan ng nanay niya. Tignan niyo po Pagdating sa verse 41, and it happened when Elizabeth heard the greeting of Mary. Heard the greeting of Mary. Sino nakarinig ng greeting? Si Mary. Ang nag-react, ang naka-recognize si John. Right from the womb. Grabe po, grabe. Doon sa sinapupunan. Hindi po ito yung mga yung nakikita niyo po sa YouTube na mga baby na, uy, subisi pa yung baby, yung gumaganon. Hindi. The babe leaped in her womb. Hindi ito random, hindi ito emotion. Recognition. Na-recognize ni John. Grabe po. Bakit na-recognize ni John? Kasi may Holy Spirit siya. Diba po sabi sa Word of God, you do not need anyone to teach you. Diba? The Holy Spirit will tell you, hindi mo na kailangan na sino pa magtuturo sa'yo. Ituturo sa'yo ng Banal na Espiritu kung ano yung kailangan mong sabihin sa oras na yon. Ibig sabihin, si John, very close sila ng Holy Spirit, right from the womb to the point, di ko alam paano siya tinuruan sa womb, nabigyan siya ng prophetic revelation about the person of Christ. Na nung narinig ni John sa sinapupunan ng nanay niya, yung greeting ni Mary, siya, di ba? Hindi lang siya emotion, no? Alam niyo po yung spirit ni John sa sinapupunan nag-respond sa presensya ng Panginoong Hesus. Amen. Ito po yung sa akin ni Lord. Ito po yung ang haba nito ang haba talaga. Super tawag dito. Nakakabusog. Ang take away ko po dito, si John, hindi siya na pinanganak sa isang careless environment. At tayo po yung generation po natin, sobrang na lang, o bigyan na lang natin ng cellphone yung anak natin kasi para di siya makulit. Di po ba? I speak about this because yung experience ko po sa mga pinsan ko, mga anak ng mga tita ko, it's so hard ang parenting sa kanila. Pag tinanggal mo ng cellphone, talagang magagalit. Talagang yung generation ngayon, so hard. And here's yung what the Lord impressed in my heart. Yung generation natin ngayon, di ba? Pinipilit na ng mga, hindi naman pinipilit, talagang tinatrabaho na ng mga churches yung mga youth, bumalik kay Lord. Di ba? Magkaroon ng mga youth movements, youth revivals. Pero si John, yung buhay ni John, tuturuan tayo na kailangan natin ng environment na hindi careless. Paano po yun? Yung mga magulang po ni John, si Zacarias, si Elizabeth, ang description po sa kanila, ano bang verse yun? Ang description sa kanila, righteous and faithful. Sige po, pwede ba natin tingnan sa ano bang verse? Siguro verse 3, tingnan natin. 6. Ayun, sige, verse 6. Ayun, salamat po. Verse 6 sa Tagalog. English ako na yan, okay. Tawag nito? Sorry, nawala yung notes ko. And they were both righteous before God. Tingnan niyo po yung generations natin today, wala pong problema dito. Kaso nag-i-struggle tayo. Even our church, di po ba? Pag ganun po yung bilang ng ating mga kabataan. Yung mga iba din na bago-bagong tumanggap, agad lang din naalis. Pero yung lesson ni Lord sa heart ko, no? It's about yung prayer natin na mag-raise up si Lord, no? Mag-raise up si Lord, yung parents who will be like Zachary and Elizabeth.
Na mag-raise up si Lord ng mga young people who will desire to be like Elizabeth and Zacharias. Ano bang description sa kanila? They were both righteous before God, walking in all commandments. Grabe, grabing description. Sino pa gusto dito yung matawag ka ni Lord, isusulat pangalan mo, ang description sa'yo, you, Christian walking in all commandments and ordinances of the Lord. Blameless. Wow. Wow. Grabe po, di ba? Grabe, grabe. Super perfect. I am really looking forward sa generation, sa time na di ko alam, pag tumanda ako, may mamimit ako na mag-asawa, magkaroon sila ng anak, tapos yung calling ng anak nila, it reflected the way they waited, the way they prayed for each other, the way they served the Lord. It reflected towards sa buhay ng anak nila. Amen. Si John, naging ganito yung buhay niya, no? I believe hindi lang dahil sa hindi lang dahil sa mga, alam ko po, high priest or priest si Zachary, pero dahil si Lord, inordain ni Lord yung buhay ni John na maging ganito, siya maghahanda sa pagdating ng Panginoong Hesus. Amen, no? And I praise the Lord, 'di ba? Sa buhay ni Zacharias, ni Elizabeth, hindi sila mga magulang na tawag nito, parang petics lang. Hindi sila mga magulang na yung sumusunod sa takbo ng mundo, 'di ba? Ano po itong mga klase mga magulang, they are prayer. They created a prayerful atmosphere. Ayan, para kay John. To the point na dito sa womb ni Elizabeth, freely, napakaluwag, ang liit lang na portion ng katawan ng babae ni Elizabeth, yung womb, pero ang luwag ng access ng Holy Spirit sa sinapupunan ni Elizabeth to the point na na-catch, na-receive ni John yung prophetic revelation who Jesus is. Diba? So, ano po ibig sabihin nun para sa atin? Ako po, ito yung tatlong tawag dito yung na-remind ako. Unang-una, alam na po natin lahat to, si Lord, pwede niya i-touch. No? Yung God can touch a life bago pa ito maging kagamit-gamit. Kasi si John, wala siyang ministry or what, 'di ba? Wala pa siyang ministry or what, pero nandun na yung tawag ito, intervention ni Lord. And I believe dahil din yun sa mga magulang. Siyempre, paano magkakaroon ng mga magulang na kagaya ni Zachary and Elizabeth kung walang mga kabataan na tuturuan? No? Praise God, dumadami. Nakikita ko po, dumadami yung mga youth natin. Praise the Lord. Ngayon, na-realize ko din na hindi mo kailangang malaman lahat. You do not need to know everything to recognize Jesus. Amen. Kaya alam ko po, mag-agree po kayo sa akin dito na tawag ito, marami mga taong marunong sa apologetics, sa kung ano, apocrypha, theology, etc. Grabe mga evangelists, mga missionaries, no? Praise God sa work ni Lord na ginagawa nila. Pero sometimes, the more we know, the more we do not recognize Jesus. Ang gusto ni Lord sa atin, maging kagaya tayo ni John. Now, with the zero knowledge, with 0 degrees, no? With 0, praise God, may mga degree, may mga yung college degree natin. Kailangan din natin yan. God has given us this time na may mga degree, may mga school for us to glorify Him. Amen? Pero God wants us to recognize Him. Kagaya ni John. The moment na nandyan na si Lord sa tabi mo, the moment na may sinasabi na si Lord, paano po yung response ni John? Tingnan niyo po mga kapatid, ito talaga pinakita sa akin ni Lord eh. Kapag tayo nagpe-pray, di ba? Pag tayo nagpe-pray, tapos may sinabi sa'yo si Lord, example lang. May ka-relationship. Iba na lang. Example lang, may gusto tayong bagay. O, tapos ito na,
bibigay na sa'yo ni Lord, ay bibigay na sa'yo ng magulang mo or what? Diba? Tapos sinabi sa'yo ni Lord, anak, wag. Ganun lang sinabi sa'yo ni Lord. Ang response ng majority ng tao, pag sinabi ni Lord, anak, hindi siya para sa'yo. Anak, hindi ito ang trabaho para sa'yo. Anak, wag dyan. Anak, wag dito. Ang response ng majority ng Christians, ba't ganun, Lord? Andito na eh. Lord, talaga ba? Pero si John, wala pa siyang understanding, wala siyang degree, wala siyang ministry, wala siyang encounter anything. Pero nung nagkaroon ng tawag dito, ng tawag dito, nung umikli yung distansya nila ni Lord, nagkaroon sila ng encounter kasi di sila nagkita eh. Lahat ng barrier na break. Knowledge barrier, language barrier, na break lahat dahil spirit-filled si John. So yung being close to God makes you sensitive to His presence. Amen. Kapag close ka kay Lord, kahit hindi mo maunawaan yung mga theology, no, ako po, I praise the Lord. Tawag dito na ako ay naturuan niya nila pastor, 'di ba, ng mga tawag dito doctrines. Ayan, I praise the Lord pag lalapit sila. Brother Christian, ano yung sa ganito ganyan? Pero alam niyo po ba, ako para sa akin, whenever ako nag-aaral ng doctrines, umiiyak ako kay Lord eh. Sabi ko, Lord, ayoko na sa future, itong mga doctors sa alam ko, malalaman ko pas na mga marami pang bagay, ayoko na maging kasangkapan to na titigas ang puso ko. Kasi sabi sa Word of God, knowledge puffs up pride. Diba? So ayoko, Lord, na yung maging proud ako dahil marami akong alam. So keep me humble, Lord. No? So yung spirit natin gusto ni Lord, aware, recognize natin na nandito si Lord, nandyan si Lord. So dito na po ako magko-close. No? Maybe ngayong gabi, nire-remind tayo ni Lord, wag natin hayaan, recognize lang natin siya pag nasa church tayo. Wag natin hayaan na marirecognize lang natin si Lord pag may kasama tayong born again Christian o pastor. Si Lord, tingnan mo gaano katindi yung glory ni Lord Yung tawag dito, hindi nakakapagsalita si John, nasa pupunan yun. O, 2 kwarto yun. 'Di ba? Pero may connection. I pray, maybe tonight, 'di ba? God wants us to recognize Him more. Amen? Na minsan yung, yung pinaka-powerful na recognition, na pagkakilala, na pagiging aware natin, nangyayari yon sa pinakatahimik na parts ng buhay natin. And iyon po yung paglumapit na si Lord. Anak, tinatapik tayo sa balikat, diba? Anak, wag. Amen. Minsan, kahit tinatapik na, gagawin pa rin yung mali. Sasabihin pa rin yung mali. Iisipin pa rin yung mali. Daig pa po tayo ng sanggol na hindi na ipapanganak. Diba? Lumapit, nung nagkalapit sila, narinig ni John. Kasi napupunan ng nanay niya. Tumalon yung baby. And it's because of joy. May joy. Nawa po yung joy natin nandun lagi sa presence ni Lord. Recognition of the voice of God. Nawa po maging generation, maging tayo. Ito kanina, habang nasa bahay ako, nagsusuot ako ng notes, sabi ko, etong prayer ko, Lord, may we be all generation of recognition. Hindi yung recognition na binibigay, parangal. It means those people who recognize the presence of God, even with so much barrier. Knowledge, ayun, sabi ko kayo na knowledge barrier, no? Wala tayong so much degree, bata ka pa, no? No barrier is strong against the strong love of God. Amen. So, ayun, may we be people who recognize His presence. Lalo na the moment He enters the room. Pag mga 7, 8, 9, 10, 11, 12 p.m., naku, majority sa mga youth o baka po pati sa mid-adults o sa atin din mga adult, nasa cellphone pa din, nagre-reels pa din, hindi po ba? Ito ko lang po, mabilis, no? Kami ni Pastor Niggs, sobrang tagal lang tawag dito ng pag-aaral ng Word of God. Maya-maya, pagpagod na siya, nagre-reels na siya.
tatawa na siya. Tatawa na siya 30 minutes, kuya, tinan mo. Tanggalin niya yung salamin niya saglit, tapos mapapanood niya sa akin kasi gaganon siya. Diba? Tapos i-explain niya pa yung joke, i-explain niya pa yung reel. Di mo ba na-gets? Sabi na tawag dito. Maya-maya sabi niya, sige na kuya, sabi. Nagagalit. Inaano na ako ni Lord, habang kwentuhan natin, tapos nag-reels pa ako. Oo nga, Pastor. Diba, tawag dito, ah, 8 p.m., 8, 9, 10, 11, 12, napupuwetang mga Kristiyano dahil sa advancement of our generation technology. May cellphone, may laptop, may computer, may Facebook, may Instagram, may TikTok, lahat na, ang dami. YouTube. Diba? Napakaraming bagay para ibusat yung oras natin. Nakalimutan natin pinaka-importante. The recognition of the presence of God na He wants us to encounter Him. Na kagaya ni John, pag nagkaroon tayo ng encounter, lumapit tayo kahit gaano pa katindi yung barrier sa buhay natin. Kahit gaano pa katindi yung blindness. Para sa akin si John, he was blind that time. Nakasara na yung mata niya, may mga nakabalot pa sa kanya yung sinapupunan ng nanay niya, di ba? Tapos nakabalot pa kay Jesus sinapupunan ni Mary, o nakasara pa yung mata ni Jesus. He was blind, technically blind, pero he recognized. Nawa tayo kahit kaano tayo, prayer ko to maraming tao baka deceived sa mga false doctrine, or what, kahit kaano ka blind. Pero kung isisik natin si Lord, we will find. So, ay lang mo, gusto ko i-share, it's about prayer. Being prayerful. Yung pagiging prayerful nyo po natin, ang impact po niyan, mga offspring that will turn the lives of people to Christ. That si John, isa lang si John. Nung may pananganak siya, he directed the way towards Christ. He prepared the way towards Christ. Nung dumating Holy Spirit, 100 times multiplied. Madami na po tayong magpe-prepare ng way ni Lord. Diba? Marami na tayo na pwede mag-prepare. And magagawa din natin yun through prayer. We strive to live kagaya nila na, ano sabi doon? They live both righteous before God and walk in all His commandments, in all ordinances of God, blameless. Amen. So, ay lang po, praise the Lord. Hallelujah. So, ayun, praise God. Sige po, tayo ay mag-pray. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord Jesus. Lord, salamat sa salita mo, Lord. Amang Diyos, salamat, Lord God, na tinuturuan mo kami, Lord God, sa aming buhay. We thank you, Lord God, that in this age, marami sa amin, Panginoon, maagang nagpapagamit, maagang nakakilala. And we thank you, Lord God, sa lahat na nagpapatuloy. Nawa, Panginoon, dahil ito isinulat sa Word of God, magagawa din namin. It is very possible na mamuhay in all your commandments. Na mamuhay, Lord God, ng katanggap-tanggap, blameless in all your ordinances, Lord. Help us, Lord God, maging mapanalangin kami to the point na itong pagiging prayerful namin, it will make an impact to the womb of the future. It will make an atmosphere that will shape, Lord God, the future, Lord God, mga generations, Lord God, that will prepare the way towards Christ. Salamat, Panginoon, Lord, kami, Panginoon, pinatinuruan mo na kagaya ni John, walang mga degree, but all that is important is to recognize you kapag nandiyan ka na. We thank you, Lord. We worship you. We honor you. Lord, salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, namang Diyos. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord Jesus. We seal everything with your blood, Lord. In Jesus' name, amen.